Ipinagkanulo ng asawa't pinsan habang ang kaisa-isa mong anak ay nag-aagaw buhay. Sila, nagdiriwang sa halik at karangyaan na nininakaw mula sa'yo. Isang pabigat lang kayo sa buhay ko. Ang sigaw ng lalaking pinangakuan mong mamahalin habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang halakhak, isang tawag ang biglang yumanig sa lahat. Isang babala. Hindi na ako ang amarang luluhod. Muling isisilang ang tapang mula sa putik na kanilang tinapakan. Ngunit paano babangon ang isang basag na banga? Kailan pa naging mahalaga ang opinyon ng isang tagalabas sa pamilyang ito? Ang boses na yon, matalas at malamig, na tila patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo, ay pag-aari ng biyanan kong si Doña Esmeralda Valderrama. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming grandiyosong hapagkainan. Ang init mula sa hawak kong mangkok ng sopas ay unti-unting nawawalan ng saysay. Ito ang paboritong sopas ni Marco, ang asawa ko. Ginugol ko ang buong hapon para lutuin ito. Pinag-ingatan ang bawat sangkap, hinanap ang tamang timpla na laging nagpapangiti sa kanya. Isang maliit na paraan para ipaalala sa kanya na sa gitna ng lahat ng yaman at karangyaan, narito pa rin ako, ang asawa niya na nag-aaruga. Ngunit ang init ng pagmamahal na ibinuhos ko sa sopas ay nanlamig dahil sa mga salitang tumagos sa makapal na kahoy ng pinto. Ang aking mga daliri ay humigpit sa porselanang mangkok. Ang init nito ay tila lumalagos na sa aking balat. Isang paso na hindi ko maramdaman dahil mas matindi ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Marco, hindi man lang kumibo para ipagtanggol ako. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikipagtawanan sa katabi niyang si Cassandra, ang pinsan kong ampon na matagal ko nang itinuring na kapatid. Silang dalawa, magaan ng loob, habang ako, sa labas ng kanilang mundo, ay tila isang aninong hindi karapat-dapat na makisali. Isang tagalabas. Iyon ang tingin nila sa akin matapos ang 7 taon ng pagsisilbi, ng pagtalikod sa sarili kong mga pangarap, ng pag-aalay ng bawat hininga ko para sa pamilyang ito. Ang bawat butil ng kanin na kanilang isinusubo, ang bawat damit na malinis na kanilang isinusuot, ang bawat sulok ng mansyon na ito na pinananatili kong payapa, lahat ay may piraso ng aking pagkatao. Ngunit sa isang iglap, lahat ng yon ay nabura. Ako ay isang tagalabas. Dahan-dahan, tila nawalan ng tunog ang buong paligid. Ang narinig ko na lang ay ang dagundong ng sarili kong puso. Ibinaba ko ang mangkok ng sopas sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Ang dating simbolo ng aking pag-aalaga ay isa na ngayong pabigat. Isang paalala ng aking katangahan. Sa dinami-dami ng isinakripisyo ko para sa kanila, bakit sa huli, tila ako pa ang naiwan sa labas, nanginginig sa lamig? Nabalik lamang ako sa aking sarili nang marinig ko ang isang mahinang pag-ubo mula sa silid sa dulo ng pasilyo. Si Leo, ang anak ko, nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng kaba. Tumakbo ako patungo sa silid niya at ang nakita ko ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nakaupo si Leo sa kanyang kama, ang 5 niyang taong gulang na katawan ay nanginginig. Hirap siyang huminga at may bahagyang pangingitim sa kanyang mga labi. Ang kanyang maliliit na kamay ay malamig na parang yelo nang hawakan ko. "Mama!" Hirap niyang tawag. "Nandito si Mama, anak. Huminga ka lang," sabi ko, kahit na ang sarili kong paghinga ay parang ninanakaw sa akin ng takot. Binuhat ko siya. Ang kanyang munting katawan ay napakagaan at dali-dali akong bumalik sa sala, doon kung saan sila nagtatawanan pa rin. "Marco! Tulong!" Sigaw ko. Ang boses ko ay basag. Inaatake na naman si Leo. Natigil ang kanilang masayang usapan. Ang mukha ni Doña Esmeralda
ay agad na umasim. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkairita. Diyos ko, Amara, kailangan mo ba talagang manira ng hapunan? Anya, ang boses ay puno ng panunumbat. Hindi siya makahinga. Pagmamakaawa ko, habang tinatapik-tapik ang likod ni Leo. Si Marco ay tumayo, ngunit hindi lumapit. Isang distansya ang namagitan sa amin. Tatawagan ko na lang ang driver para maihatid kayo sa ospital, sabi niya sa isang tonong walang buhay, tila isang obligasyon na kailangan na lang tapusin. Si Cassandra naman ay napaatras pa na para bang ang sakit ng anak ko ay isang nakakahawang virus na kailangan niyang iwasan. Sa gitna ng kanilang malamig na mga reaksyon, sa gitna ng aking papalubog na pag-asa, isang mainit na kamay ang humawak sa aking braso. Si Yaya Luning, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilyang ito nang mas matagal pa kaysa sa akin. Inabutan niya ako ng isang basong tubig at isang maliit na bimpo na ibinasa sa maligamgam na tubig. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Awa, pangunawa at simpatya. Ito ang tanging kabutihan na naramdaman ko sa gabing iyon. Habang pinupunasan ko ang noo ng nanginginig kong anak, habang pinipilit kong maging matatag para sa kanya, isang matinis na tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Ang telepono ko, isang numerong pamilyar, ang numero ng doktor ni Leo. Nanginginig kong sinagot ang tawag. Hello, Doc? Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at apurahan. Ginang Balderrama, nakuha na namin ang resulta ng mga huling pagsusuri. Kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Bawat pagkaantala ay kritikal. Ang mga salita ng doktor ay tila mga pako na bumaon sa aking dibdib. Bawat pagkaantala ay kritikal. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na ninanakaw mula sa hourglass ng buhay ng aking anak. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Iniwan ko si Leo sa maalagang mga kamay ni Yaya Luning at halos liparin ko ang pasilyo patungo sa library kung saan alam kong nagkulong si Marco matapos ang eksena sa hapagkainan. Walang katok, walang paalam. Binuksan ko ang pinto ng buong lakas. Marco, kailangan nating mag-usap. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagmamadali. Tumawag ang doktor. Kailangan ng operahan si Leo. Ngayon na. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles sa kanyang mamahaling mesa. Ang mukha niya ay blanko. Relax, Samara. Masyado kang praning. Anya, ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Bukas na natin yan ayusin. Gabi na. Hindi mo naiintindihan. Critical daw, Marco. Kailangan na nating makuha ang pera sa bangko. Pagpapatuloy ko, ang pag-asa ay kumakapit pa rin sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sinabi ng bukas. Sagot niya, mas matigas na ngayon. Huwag kang gumawa ng eksena. Matulog ka na lang. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga papeles, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan akong nakatayo roon, tila isang hangal na estatwa. Mayroong mali. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Ang kanyang pagkawalang bahala ay hindi normal. Kahit gaano pa siya kalamig sa akin, si Leo pa rin ang pinag-uusapan namin. Hinintay kong pumasok siya sa banyo. Ang kanyang itim na leather briefcase na palagi niyang iniiwang nakapatong sa isang silya ay tila tumatawag sa akin. Ang briefcase na yon na dati kong hinahangaan bilang simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila kabaong ng aming mga pangarap. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang puso ko ay kumakarera. Bawat tibok ay isang tanong. Ano ang hinahanap ko? Ano ang inaasahan kong makita? At doon, sa ilalim ng isang folder, nakita ko ang isang bank statement. Ito ang passbook para sa savings account na pinag-ipunan namin para sa operasyon ni Leo.
Ang bawat sentimo na natitipid ko mula sa budget ng bahay, ang bawat regalo na natatanggap ni Leo tuwing kaarawan niya, lahat ay napupunta rito. Binuksan ko ito. Nanlamig ang aking mga kamay. Ang mga numero ay lumabo sa harap ng aking mga mata na nagsisimula ng manubig. Ang balanse, halos wala ng laman. Ang perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 5 taon, ang perang katumbas ng buhay ng anak ko, ay naglaho. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng passbook ay may isang resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang-kilalang alhasan. Ang petsa, kahapon lang. Ang binili, isang kwintas na diamante. At ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng recipient, Cassandra Reyes. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang resibo ay nahulog mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ang kwintas na yon. Nakita ko itong suot-suot ni Cassandra kanina sa hapunan. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang kumikinang na simbolo ng kanyang kataksilan at ng kamatayan ng aking anak. Nang lumabas si Marco mula sa banyo, nakatayo na ako sa gitna ng silid. Hawak ang passbook at ang resibo. Ano to, Marco? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Nakikita niya ang hawak ko. Sandali siyang natigilan bago bumalik ang pagkainis sa kanyang mukha. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Business expense yan. Business expense? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang buhay ng anak mo, Marco, tinumbasan mo ng isang kwintas para sa kabit mo, para sa pinsan ko. Huwag mo siyang tawaging kabit. Sigaw niya. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon. Galit para ipagtanggol ito. At anong pakialam mo kung anong gawin ko sa pera ko? Pera mo? Sigaw ko pabalik. Ang lahat ng pigil ko ay nawala na. Bawat sentimo sa account na, yan ay may dugo't pawis ko. May mga araw na hindi ako kumakain para lang may maihulog dyan. At ikaw, kinuha mo para lang ipangregalo sa babaeng yon. Oo, ako nga ang kumuha. Umamin siya sa wakas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pera ko naman yun. Ako ang nagtatrabaho sa pamilyang to. Wala nang natirang pag-asa. Wala nang puwang para sa pakiusap. Ngunit meron pa akong isang huling baraha. Ang ina niya. Kahit gaano pa kasama ang ugali ni Doña Esmeralda, lola pa rin siya ni Leo. Iniwan ko si Marco at tumakbo ako patungo sa silid ng aking biyenan. Pumasok ako nang walang paalam at nakita ko siyang nag-aalis ng kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Doña Esmeralda, parang awa niyo na, sabi ko. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, lumuhod ako sa harap niya. Kinuha po ni Marco ang pera para sa operasyon ni Leo. Mamamatay po ang apo ninyo kung hindi tayo kikilos. Huminto siya sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang ako ang pinakadumi-duming basahan. Tumayo ka, utos niya. Nakakahiya ka. At tungkol sa bata, nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Kung mahina ang bata, hayaan mo na siyang mawala. Ang pamilyang Valderrama ay hindi nangangailangan ng isang tagapagmanang sakitin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin nang mas malakas pa sa isang sampal. Nawala ang aking mga luha, nawala ang aking sakit. Ang natira ay isang nakakabinging katahimikan sa loob ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung paano, pero nakalabas ako sa silid na yon at naglakad na parang isang multo sa madilim na pasilyo. Sa isang sulok, nakaupo ako sa sahig. Yakap-yakap ang aking mga tuhod. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita ako ni Yaya Luning. Walang salita. Inilapag niya sa tabi ko ang isang tasa ng mainit na tsa at kinumutan ng aking mga balikat.
At bago siya umalis, may ibinulong siya na tila isang lihim. May lumang CCTV sa library na akala nila'y matagal nang sira. Umalis siya, iniwan ako, kasama ang tasa ng tsaa at ang isang maliit na binhi ng paghihiganti. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking silid. Huminto ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga matang pagod at namumugto, ngunit sa likod ng mga ito, may bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na mga luhang puno ng awa, kundi isang desisyong sinindihan ng galit. Hinawakan ko ang malamig na salamin. Tapos na ang pagiging biktima. Bulong ko sa aking refleksyon. Oras na para maningil. Kinabukasan, isang bagong amara ang humarap sa mga Valderrama. Ang babaeng nag-aalab sa galit sa harap ng salamin kagabi ay pansamantalang itinago sa pinakasulok ng aking kaluluwa. Ang ipinakita ko sa kanila ay ang amara na sanay na sila. Isang amara na yumuyuko, na may malumanay na boses at may mga matang tila laging nagpapaumanhin sa sarili niyang pag-iral. Ipinaghanda ko sila ng almusal. Inilapag ko ang kape ni Doña Esmeralda sa paraang alam kong gusto niya. Walang anumang tunog na nililikha ang tasa sa plato. Nginitian ko si Marco nang iabot ko sa kanya ang dyaryo. Kumain ka ng mabuti. Bulong ko, ang boses ko ay halos hangin na lang. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanilang mga mata na agad na palitan ng kasiyahan. Para sa kanila, ang bagyo ay lumipas na. Ang alipin ay bumalik na sa kanyang kulungan. Ang kanilang panalo ay muling nakumpirma. At sa kanilang pagkampante, doon ko natagpuan ang siwang na kailangan ko. Nang mag-isa na lang kami sa kusina, nilapitan ko si Yaya Luning habang nagpupunas siya ng mga plato. Hindi ko na kailangan ng maraming salita. Isang tingin lang at naintindihan na niya. Yaya, mahina akong sabi. Yung CCTV sa library, kailangan ko po. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at isang hindi inaasahang katapangan. Tumango siya ng dahan-dahan. Ako ang bahala. Hija, mag-ingat ka. Anya, ang kanyang babala ay isang basbas. Ang aming alyansa ay nabuo sa ibabaw ng lababong puno ng kunambula, selyado ng aming parehong pagmamalasakit para kay Leo. Hapon na nang makita ko ang aking pagkakataon. Umalis si Doña Esmeralda para sa kanyang lingguhang high tea kasama ang kanyang mga amiga. Si Cassandra naman ay may sariling lakad. Si Marco, alam kong nasa loob ng library, abala sa isang mahalagang video call. Iyon ang kuta ng kalaban at kailangan kong makapasok. Dala ang isang lumang libro ng mga recipe, dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto ng library. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyong pumupukpok sa aking mga tadyang. Kumatok ako ng 3 beses, mahina at magalang. Ano yon? Ang iritadong boses ni Marco ay naririnig mula sa loob. Ako to, Marco, sabi ko. Pinipilit na maging normal ang aking boses. Hahanapin ko lang sana yung cookbook ni Lola. Yung luma. Gusto ko sanang lutuin yung paborito mong sinigang para sa hapunan. Ilang segundong katahimikan. Sige, pumasok ka. Huwag ka lang maingay, may kausap ako. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong pumasok. Ang silid ay malamig at amoy lumang papel at mamahaling leather. Nandoon siya, nakatalikod sa akin, nakaharap sa kanyang malaking monitor. Ang kanyang laptop, ang target ko, ay nakapatong sa gilid ng mesa, natutulog. Nagkunwari akong naghahanap sa estante ng mga libro. Ang aking mga mata ay palihim na sumusulyap sa kanya. Ang aking mga kamay ay nanlalamig sa loob ng bulsa ng aking duster, kung saan nakatago ang isang maliit na USB na ibinigay sa akin ni Yaya Luning. Nang marinig kong mas naging seryoso ang kanyang pakikipag-usap sa video call,
Alam kong yun na ang sandali. Mabilis ngunit maingat, lumapit ako sa mesa. Isang marahang tunog ang nilikha ng pagpasok ng USB sa port. Ang aking hininga ay huminto sa aking lalamunan. Ginisang ko ang laptop at ang liwanag mula sa screen ay tila sumisigaw sa katahimikan. Mabilis kong hinanap ang mga folder. Personal, private, finances. Binuksan ko ang mga ito at bumungad sa akin ang katotohanan. Mga email sa pagitan nila ni Cassandra, puno ng mga pangako at pagnanasa. Mga larawan nila sa isang resort na sinabi niyang business trip at ang pinakamatibay na ebidensya, ang digital copy ng bank transfer mula sa account ni Leo patungo sa credit card na ginamit pambili ng kwintas. Pinindot ko ang copy at pagkatapos, ang paste. Ang isang maliit na progress bar ay lumitaw sa screen. Ang kulay asul na dahan-dahang gumagapang mula kaliwa pa kanan ay tila ang pinakamabagal na bagay sa buong mundo. Habang naghihintay, isang larawan ang aksidenteng bumukas. Isang larawan namin ni Marco. Kuha noong bago pa kami ikasal. Magkayakap kami sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang aming mga ngiti ay totoo at puno ng pag-asa. Naalala ko ang init ng kanyang mga braso, ang pangako sa kanyang mga mata. Isang kirot ang biglang sumaksak sa aking puso. Isang panghihinayang para sa pag-ibig na inakala kong totoo. Ngunit nang marinig ko ang kanyang boses na tumatawa sa video call, isang tawang hindi ko na narinig na para sa akin, ang kirot ay naging yelo. Iyon ay noon. Ito na ngayon. Isinara ko ang larawan. Habang naglilipat ng mga email, isang partikular na mensahe mula kay Cassandra ang nakakuha ng aking pansin. "Huwag kang mag-alala. Mahal ko," sabi sa email. "Kapag natapos na natin ang problema kay Amara, mas madali na nating maisasakatuparan ang mas malaki nating plano." Mas malaking plano? Anong plano? Bago ko pa mabuksan ang iba pang mensahe, ang asul na bar ay napuno. Copying complete. Sa sandaling hinugot ko ang USB mula sa laptop, sa sandaling isinara ko ang lahat ng bintana at ibinalik ito sa sleep mode. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang tunog ng pag-click ng mouse ni Marco, senyales na tapos na ang kanyang tawag. At pagkatapos, narinig ko ang mga yabag na papalapit sa kinaroroonan ko. Ang bawat yabag ni Marco ay tila isang malakas na katok sa pinto ng aking kaba. Ang USB sa aking kamay ay biglang naging isang nagbabagang piraso ng metal na kailangan kong itago. Mabilis ko itong isinilid sa bulsa ng aking duster, kasabay ng halos pagkakabitaw ko sa hawak kong cookbook. Ang paggalaw na yon, ang muntik na pagkahulog ng libro, ang siyang naging aking kaligtasan. Bumagsak ang libro sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. "Ano yon?" tanong ni Marco. Huminto siya sa paglalakad. Mabilis akong yumuko para pulutin ito. Ginagamit ang sandaling iyon para itago ang panginginig ng aking mga kamay at ang pamumutla ng aking mukha. "Papasensya na," sabi ko. Ang boses ko ay garalgal, nadulas sa kamay ko. Tumayo ako, mahigpit na yakap ang libro sa aking dibdib na para bang ito ang aking kalasag. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. "Anong ginagawa mo riyan malapit sa desk ko?" Ang sabi ko, "Sa estante ka lang maghanap." Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa aking sentido. Ngumiti ako, isang nangiting pilit at alanganin. Dito pala na ilagay ni Yaya Luning. Nasa ilalim ng mga magazine," sagot ko. Itinuturo ang isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang desk. Isang kasinungalingan na sana ay sapat na para paniwalaan niya. "Sige, aalis na ako para makapagluto na rin ako." Tinitigan niya ako ng ilang segundo pa, mga segundong parang walang katapusan. Ang bawat paghinga ko ay nakabitin. Sa wakas, tumango siya at naglakad papunta sa kanyang upuan.
Tila kontento na sa aking paliwanag. Huwag mong sunugin ang sinaing, anya. Isang biro na walang kabuhay-buhay. Habang naglalakad ako palabas, ang likod ko ay parang pinapaso ng kanyang mga titig. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at sa sandaling iyon, napasandal ako sa pader ng pasilyo. Hinahabol ang aking hininga. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay naiwan sa aking ilong. Ang amoy na dati ay inagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lang sa akin ng isang estrangherong kasama ko sa iisang bubong. Nakaligtas ako sa ngayon. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nagtagal. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si Cassandra na nakatayo roon. May hawak na isang baso ng tubig. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay iba. Matalim, mapanuri. Ang tagal mo naman sa library, Ate Amara. Sabi niya, ang salitang ate ay puno ng pangungutya. Akala ko ba cookbook lang ang kukunin mo? Marami kasing libro. Maikli kong sagot, iniiwasan ng kanyang mga mata. Talaga ba? Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasi pagpasok ko kanina, nakita ko si Marco na parang may hinahanap sa desk niya. Sabi niya, parang may nag-iba raw sa ayos ng mga gamit niya. Sigurado ka bang libro lang ang kinuha mo? Ang tanong niya ay isang patibong, isang maliit na lason na ipinatak niya sa isipan ni Marco. Alam kong simula sa sandaling ito, mas magiging mahirap na ang bawat kilos ko. Si Cassandra ay hindi tulad ni Marco na kampante. Siya ay isang ahas na laging nagmamasid. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa lababo at nagsimulang maghugas ng bigas. Ginagawang abala ang aking mga kamay para hindi niya makita ang panginginig ng mga ito. Kinagabihan, pagkatapos kong patulugin si Leo, tahimik akong nagpunta sa kusina. Nandoon si Yaya Luning, naghihintay. Walang salita. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na brown na sobre. Sa loob nito, isang CD, ang kopya mula sa lumang CCTV. Naglalaman niya ng mga kuha sa library sa loob ng isang linggo. Bulong niya, sana makatulong. Hawak ko na ngayon ang 2 piraso ng ebidensya. Ang USB na puno ng mga digital na kasinungalingan at ang CD na naglalaman ng mga nakikitang katotohanan. Ngunit saan ko ito titingnan? Ang bawat computer at laptop sa bahay na ito ay pagmamay-ari ng mga Valderrama. Ang bawat kilos ko ay binabantayan. Bumalik ako sa aking silid. Ang sobre ay nakatago sa ilalim ng aking damit. Kailangan kong makahanap ng paraan. Kailangan kong makita kung ano ang nasa loob nito. Habang iniisip ko kung saan ako makakahanap ng ligtas na lugar, narinig ko ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan mula sa labas. Isang itim na Mercedes-Benz. Sumilip ako sa bintana at nanlamig ang buo kong katawan. Si Doña Esmeralda. Umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At hindi lang iyon. Narinig ko ang kanyang boses mula sa ibaba. Malakas at naguutos. Yaya, tawagin mo si Amara. Sabihin mo bumaba siya. May kailangan kaming pag-usapan. Ngayon din. Ang puso ko, na akala ko ay kumalma na, ay muling nagsimulang tumakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Ang sobre sa aking kamay ay tila nag-aapoy. Alam ba niya? May nakapagsabi ba? O ito ba ay isa na namang pagpapahirap na kailangan kong harapin? Bago ako bumaba, itinago ko ang sobre sa ilalim ng kutsyon ni Leo. Sa ilalim ng bigat ng katawan ng natutulog kong anak, panatag akong walang sino man ang maglalakas loob na maghalungkat doon. Iyon ang tanging sagradong lugar sa buong mansyon na ito. Bumaba ako sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat na tila may nakakadinang bakal sa aking mga paa. Naabutan ko si Doña Esmeralda sa sala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan na para bang isang reyna sa kanyang trono. Si Marco at Cassandra ay nakatayo sa magkabilang gilid niya, tila mga alagad na naghihintay ng utos.
Ang buong eksena ay isang hukuman at ako ang nasasakdal. Pinapatawag niyo raw po ako, sabi ko. Ang boses ko ay pinilit kong maging matatag. Hindi siya sumagot kaagad. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa mula sa mesa, humigop ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, sa ibabaw ng mamahaling porselana. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, idinisenyo, para iparamdam sa akin kung gaano ako kawalang halaga. Amara, anya sa wakas, ibinababa ang tasa. Ang tunog nito sa plato ay ang tanging ingay sa silid. Napag-isip-isip ko ang sitwasyon ninyo ni Marco at ang sitwasyon ng bata. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang bata ay puno ng paghamak na para bang si Leo ay isang problema na kailangang solusyonan. Nababahala ako sa'yo, pagpapatuloy niya. Masyado kang emosyonal, hindi ka makapag-isip ng tama. At iyan ay nakakasama hindi lang sa pangalan ng pamilya, kundi pati na rin sa negosyo. Tumingin siya kay Marco. Marco, anak, kailangan mong maging matatag. Ang isang pinuno ay hindi nagpapadala sa drama ng isang babae. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin at ang kanyang mga mata ay naging kasintalim ng sirang salamin. Dahil sa iyong kawalan ng kontrol, nagdesisyon ako. Hindi ka na pwedeng mag-isa sa pag-aalaga kay Leo. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano po ang ibig niyong sabihin? Isang ngiti, isang manipis at malupit na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Simula bukas, si Cassandra na ang tutulong sa'yo. Siya ang maghahawak ng budget para sa mga pangangailangan ni Leo. Siya ang sasama sa'yo sa ospital. Siya ang kakausap sa mga doktor. Para masigurado kong lahat ay nasa ayos at walang perang nasasayang sa mga hindi importanteng bagay. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi tumatama sa aking pisngi, kundi dumudurog sa aking pagkatao bilang isang ina. Kinukuha niya mula sa akin ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa aking buhay, ang karapatan kong alagaan ang sarili kong anak. At si Cassandra, nakatayo roon, ang kanyang muka ay nagpapanggap na puno ng simpatsya. Huwag kang mag-alala, ate. Gagawin ko ang lahat para kay Leo. Para sa'yo to. Para sa akin, ang paglalagay ng isang espiya sa aking tabi, ang pagkontrol sa bawat galaw ko, ang pag-agaw sa aking tungkulin. Tumingin ako kay Marco, isang tahimik na pagmamakaawa sa aking mga mata. Marco, pakiusap. Nag-iwas siya ng tingin. Tama si Mama Amara. Para rin yan sa ikabubuti ng lahat. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ito ay hindi lang tungkol sa pagkontrol sa pera. Ito ay isang parusa. Isang paraan para ipakita sa akin kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ito rin ang kanilang paraan para tuluyan na akong paralisahin, para masiguradong wala na akong magagawang anuman laban sa kanila. Pero ako ang nanay niya, sabi ko, ang huling hibla ng aking paglaban. At ako ang lola niya, mabilis na sagot ni Doña Esmeralda, na nagbabayad para sa lahat. Kaya kung gusto mong manatili sa bahay na ito at patuloy na makinabang sa pangalan ng mga Balderrama, susunod ka. Malinaw ba? Wala akong pagpipilian. Ang pagsalungat sa kanya ngayon ay mangangahulugan lamang ng pagpapalayas sa akin. At kung mangyayari iyon, paano ko pa maipaglalaban si Leo? Yumuko ako. Opo, malinaw po. Ang pagsukong yon ang pinakapait na lasa na natikman ko sa buong buhay ko. Mabuti. Anya, kontento na sa kanyang tagumpay. Makakaalis ka na. Tumalikod ako at naglakad paakyat. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng aking pagkatalo. Ngunit sa likod ng aking mga mata, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Inilagay nila si Cassandra bilang aking bantay. Ngunit hindi nila alam na ang bawat bantay ay meron ding bulag na bahagi.
Kung gusto nilang maglaro, maglalaro kami. Ngunit sa susunod, ako na ang maglalatag ng mga patakaran. Pagdating ko sa silid, isinara ko ang pinto at siniguradong nakalak ito. Kinuha ko ang sobre mula sa ilalim ng kutsyon. Kailangan kong makita kung ano ang nasa loob nito. Kailangan kong malaman ang lahat ng kanilang mga lihim. Ngunit paano? At pagkatapos, naalala ko ang isang bagay. Ang lumang laptop ni Leo na pambata na nakatago sa aparador. Sira na ang screen nito, ngunit alam kong gumagana pa ang CPU. Mayroon itong CD drive, isang maliit na pagkakataon, isang sinag ng liwanag sa napakadilim na gabi. Isinara ko ang pinto nang may kasamang pag-iingat. Ang marahang pag-click ng trangka ay tila isang deklarasyon ng isang maliit at pansamantalang kalayaan. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama, ang silid ay naging aking santuwaryo, ang aking kuta. Inilabas ko mula sa pinakatago-taguang sulok ng aparador ang isang maliit na laptop na kulay asul na puno ng mga sticker ng dinosaur. Ito ang lumang laptop ni Leo. Ilang taon na rin itong hindi nagagamit. Mula nang aksidenteng mabasag ang screen nito. Ngunit ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay kumapit sa akin. Pinindot ko ang power button. Isang maliit na ilaw ang umilaw sa gilid at narinig ko ang mahinang ugong ng fan sa loob. Buhay pa ito. Ang puso ko ay tumalon. Ngunit paano ko makikita ang nilalaman nito nang walang screen? Ang aking mga mata ay napadpad sa maliit na telebisyon na nakapatong sa isang mesa sa tapat ng kama. Isang lumang modelo na inilagay dito para lang may mapanood si Leo kapag siya ay may sakit. Sa likod nito, oo, mayroon itong HDMI port. Naghalongkat ako sa isang kahon ng mga lumang kable at kawad. Doon, sa ilalim ng lahat, natagpuan ko ang aking hinahanap, isang HDMI cable. Ang bawat kilos ko ay maingat at tahimik. Ang pagkonekta sa cable mula sa laptop patungo sa telebisyon ay tila isang napakadelikadong operasyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi lang sa kaba, kundi sa pananabik. Binuksan ko ang telebisyon, inilipat ang input sa HDMI, at pagkatapos ng ilang segundong puno ng pag-aalala, isang imahe ang lumitaw. Ang pamilyar na cartoon dinosaur wallpaper ni Leo. Napangiti ako. Isang maliit na tagumpay. Kinuha ko ang CD mula sa sobre. Ang makinis at makintab na ibabaw nito ay sumasalamin sa aking mukha. Isang mukhang pagod, ngunit determinado. Dahan-dahan kong ipinasok ito sa CD drive ng laptop. Ang marahan, ngunit malinaw na ugong ng drive ay tila isang sigaw sa katahimikan ng silid. Isang folder ang lumitaw sa screen, LIB_CAM_FEED_WK4. Nag-click ako. Bumukas ang isang video player, isang malabo at itim at puting kuha ng library ng mga Valderrama ang bumungad sa akin. Ginamit ko ang mouse para i-fast forward ang video. Nilalaktawan ang mahahabang oras ng katahimikan at walang laman na silid. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat pag-ikot ng orasan sa sulok ng screen. At pagkatapos, nakita ko sila. Pumasok si Marco at Cassandra. Ang paraan ng paglingon ni Cassandra sa paligid bago isara ang pinto ay nagpatunay sa lahat. Hinawakan ni Marco ang kanyang baywang at doon, sa ilalim ng mga mata ng mga librong naging saksi sa kasaysayan ng pamilya, sila ay naghalikan. Isang pamilyar na kirot ang muling sumundot sa aking puso, ngunit mabilis itong nawala. Nakita ko na ito sa aking isipan ng maraming beses. Hindi na ito ang kailangan ko. Kailangan ko ng higit pa. Ipinagpatuloy ko ang panonood. Umalis sila matapos ang ilang minuto. Muli, mabilis na pagpapatakbo ng oras. Gabi na. Ang petsa sa video ay 2 araw bago ko natuklasan ang lahat. Nang akala ko ay wala nang mangyayari, bumukas muli ang pinto ng library. Ngunit hindi si Marco o si Cassandra ang pumasok. Si Doña Esmeralda. Mag-isa siya. Ang kanyang mga kilos
ay iba kapag walang nakatingin. Mas mabilis, hindi gaanong enggrande, at may bahid ng pag-aalala. Lumapit siya sa isang partikular na estante ng libro. Hinila ang isang makapal na aklat, at sa likod nito ay bumukas ang isang maliit na safe na nakatago sa pader. Napahawak ako sa aking bibig. May isa pang lalaki ang pumasok. Hindi ko siya kilala. Mukha siyang negosyante, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging nagmamasid. May inabot siyang isang makapal na Manila envelope kay Doña Esmeralda. Binuksan ito ng aking biyenan. Pera. Isang malaking tumpok ng pera. Hindi niya ito binilang. Sa halip, mula sa loob ng safe, kinuha niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa pulang tela. Isang porselanang florera. Maliit, ngunit alam kong isa sa mga pinakaunang likha ng lolo ni Marco. Isang piraso mula sa tinatawag nilang Heritage Collection na hindi dapat ibenta. Inabot niya ito sa lalaki. Nagkamayan sila. At pagkatapos ay umalis na ang lalaki. Naiwan si Doña Esmeralda. Maingat na isinara ang safe, ibinalik ang libro, at umalis na para bang walang nangyari. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Hindi na ito ang kirot ng isang asawang niloko, kundi ang malamig na kalkulasyon ng isang general na nakahanap ng kahinaan sa pader ng kalaban. Ang mas malaking plano na nabanggit ni Cassandra sa email. Hindi kaya ito yon? Ang pagbebenta ng mga ari-arian ng kumpanya ng patago? Ito ay isang krimen na hindi lang sisira sa kanilang pangalan, kundi maaari ring magpakulong sa kanila. Hawak ko na ngayon ang isang sandata na mas makapangyarihan pa sa katotohanan ng isang simpleng pagtataksil. Isang sandata na kayang bumagsak hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa reyna ng imperyo. Sa gitna ng aking pagkagulat at realisasyon, isang malakas at malinaw na tunog ang biglang pumutol sa lahat. Isang katok. Isang matigas at hindi naghihintay na katok sa pinto ng aking silid. At kasunod nito, ang isang boses na matamis ngunit puno ng lason. Ate Amara, buksan mo ang pinto. Oras na para sa gamot ni Leo. Sabi ni Tita Esmeralda, ako na daw ang magbibigay. Si Cassandra, ang aking bantay. Nasa labas lang siya ng pinto. Ang bawat katok sa pinto ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng aking dibdib. Ang boses ni Cassandra sa labas, matamis, mapagkunwari, at puno ng lason, ay nagpabilis ng takbo ng dugo sa aking mga ugat. Kailangan kong kumilos. Ngayon din. Dagli kong hinugot ang HDMI cable mula sa likod ng telebisyon. Namatay ang imahe ni Doña Esmeralda at ng kanyang lihim na transaksyon, napalitan ng pamilyar na kadiliman ng screen. Mabilis kong isinara ang maliit na laptop. Saan ko ito itatago? Sa ilalim ng kama. Masyadong gasgas. Sa aparador, baka buksan niya. Dumako ang tingin ko sa basket ng mga labada na nakapatong sa silya sa sulok. Mga maruruming damit ni Leo na hindi ko pa nailalabas. Walang magtatangkang humawak doon, lalo na ang isang maarteng tulad ni Cassandra na diring-diri sa amoy ng pawis at gamot. Isinilid ko ang laptop sa pinakailalim ng tumpok ng mga damit. Tinakpan ito ng isang makapal na kumot. Kasunod nito, dali-dali kong inayos ang mga kable sa likod ng TV para magmukhang hindi ito nagalaw. Ate Amara, alam kong nandyan ka. Tawag muli ni Cassandra. Mas matigas na ngayon ang tono. Bubuksan mo ba to o kukuha ako ng duplicate key kay tita? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang maasim na mukha ni Cassandra. Hawak ang isang pilak na tray na may lamang gamot at baso ng tubig. Sa sandaling pumasok siya, ang amoy ng kanyang matapang na pabango, isang mamahaling halimuyak ng mga rosas at musk, ay agad na pumatay sa amoy ng baby powder at alkohol na bumabalot sa silid ni Leo. Ito ay amoy ng isang mananakop. Ang tagal mo naman. Reklamo niya habang dire-diretsyong naglakad papasok.
Natila siya ang may-ari ng kwartong iyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid, mapanuri, naghahanap ng anumang bagay na wala sa lugar. Nagbibihis ako, pagsisinungaling ko, habang mahigpit na hinahawakan ang laylayan ng aking duster. Bakit ikaw pa ang nagdala niyan? Kaya ko namang painumin ang anak ko. Utos ni tita. Simpleng sagot niya habang inilalapag ang tray sa bedside table. Tiningnan niya ang natutulog na si Leo nang may halong pandidiri na para bang ang sakit ng bata ay isang abalang kailangan lang tiisin. At saka, kailangan kong siguraduhin na tama ang dosage. Alam mo na, baka dahil sa stress mo, kung ano pa ang mapainom mo sa kanya. Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang kaladkarin palabas. Ako ang ina. Ako ang nagpupuyat gabi-gabi para bantayan ang bawat paghinga ni Leo. Pero nanatili akong tahimik. Ang galit ay isang luho na hindi ko pa kayang bayaran sa ngayon. Ginising niya si Leo nang walang ingat. Hoy bata, gising! Inumin mo na to. Umungol si Leo. Halatang hirap na imulat ang mga mata. Mama, tawag niya. Ang kanyang maliit na kamay ay inaabot ako. Lalapit sana ako, pero hinarangan ako ni Cassandra ng kanyang katawan. Ako na! Mariin niyang sabi. Pilit niyang ipinainom ang gamot kay Leo. Nasamid ang anak ko at umubo. Tumulo ang kaunting gamot sa kanyang baba. Dahan-dahan naman. Hindi ko na napigilang sumigaw. Tinabig ko siya at ako na mismo ang nagpunas sa mukha ni Leo at nagpainom ng tubig. Umatras si Cassandra, pinpagpag ang kanyang damit na para bang nadumihan siya ng malalang sakit. Masyado kang OA, irap niya. Kaya lumalaking lampay ang anak mo eh. Habang pinapatahan ko si Leo, napansin kong nakatingin si Cassandra sa telebisyon. Lumapit siya rito. Ang puso ko ay muling kumabog ng mabilis. Hinawakan niya ang gilid ng TV. Bakit mainit to? Tanong niya. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Akala ko ba si Rato? Ang sabi ni tita, ipinatanggal na ang cable dito. Nanuyo ang lalamunan ko. Ang init ng appliances ay isang ebidensya na hindi ko na itago. Kailangan ko ng mabilis na sagot. Isang sagot na kapani-paniwala. Sinubukan kong buksan kanina. Sagot ko, pinilit kong gawing normal ang aking boses habang hinihele si Leo. Nagising si Leo at naghahanap ng cartoons. Umaasa akong baka gumana. Pero wala. Static lang. Tinitigan ako ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay parang scanner na sinusubukang basahin ang katotohanan sa aking mukha. Ang ilang segundong yon ay tila habang buhay. Alam kong hindi siya naniniwala. Alam kong naamoy niya na may itinatago ako. Pero sa huli, nagkibit balikat siya. Huwag mo nang subukan. Sayang lang sa kuryente. Alam mo namang nagtitipid ang kumpanya ngayon. Naglakad siya pabalik sa pinto. Pero bago siya lumabas, huminto siya at lumingon muli sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting nagpapahiwatig na may alam siyang hindi ko alam. Nga pala, Anya, ihanda mo na ang mga pinakamaganda mong damit para sa makalawa. May malaking press conference ang Valderrama Corp. Gusto ni Marco na nandoon ka. Press conference? Tanong ko. Para saan? Launch ng bagong collection. Sagot niya. At may kislap ng mali siya sa kanyang mga mata. At may mahalagang announcement din tungkol sa future ng kumpanya at ng pamilya. Siguradong hindi mo gugustuhing ma-miss yon. Lumabas siya at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatulala. Press conference, 2 araw mula ngayon, ang future ng pamilya. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagmamadali nilang ibenta ang mga ari-arian. Ang pagkuha ng pera mula sa account ni Leo. Ang paghihigpit nila sa akin. May gagawin sila sa press conference na yon. Isang anunsyo na maaaring maging katapusan ko o katapusan nila. Tumingin ako sa basket ng labada kung saan nakatago ang laptop, ang ebidensya ng pagnanakaw ni Doña Esmeralda. Ito ang alas ko,
at mayroon na lamang akong 48 oras para malaman kung paano ito gagamitin bago nila ako tuluyang alisin sa landas nila. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mauubusan ng oras. Ang 2 araw na palugit ay tila isang mabilis na pagkaubos ng buhangin sa orasan. Sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay naging masikip at puno ng tensyon. Bagaman, sa paningin ni na Marco at Doña Esmeralda, ang lahat ay ayon sa kanilang plano. Abala sila sa paghahanda para sa grandiosong press conference, ang kanilang entablado na hindi nila alam ay magiging kanila ring bitayan. Ginugol ko ang mga oras ng hating gabi sa harap ng sira-sirang laptop ni Leo. Gamit ang video editing software na luma at mabagal, pinagtagpi-tagpi ko ang kwento ng aking paghihiganti. Hindi lang ito basta koleksyon ng mga video. Ito ay isang pelikula ng kanilang kasamaan. Inuna ko ang mga matatamis na pangako ni Marco noong aming kasal, mga clips na nakuha ko sa lumang archive ng pamilya. Pagkatapos, biglang sisingit ang video ng pagtataksil nila ni Cassandra sa library. Sunod, ang recorded voice clip ni Doña Esmeralda na nagsasabing hayaan nang mawala si Leo, na itatapat ko sa mga larawan ni Leo na nakakabit sa mga makina sa ospital. At ang huli, ang pinakamatibay na ebidensya, ang CCTV footage ng pagbebenta ng antique na florera. Bawat cut, bawat transition na aking ginagawa ay may kasamang luha. Muling panoorin ang kanilang pagtataksil ng paulit-ulit ay tila paghihiwa ng pino sa aking puso. Ngunit sa bawat hiwa, ang natitirang pagmamahal ay natutuyo at ang pumapalit ay isang malamig na determinasyon. Nang matapos ko ang video, inilipat ko ito sa USB. Ito na ang huling bala. Ngayon, ang problema ay kung paano ito madadala sa event nang hindi nahuhuli. Mahigpit ang seguridad ni Doña Esmeralda. Alam kong kakapkapan ang lahat ng gamit ko o baka si Cassandra pa mismo ang mag-inspection sa akin. Kinabukasan, araw bago ang event, pumasok si Cassandra sa aking silid. May dala siyang isang mahabang plastic cover ng damit. Ito ang susuotin mo bukas. Anya, sabay hagis ng damit sa aking kama, binuksan ko ang zipper. Isang kulay abong gown ang tumambad sa akin. Luma na ang estilo nito. Amoy alikabok at gamot sa pamatay ng insekto. Ang tela ay magaspang at halatang hindi na uso ng ilang dekada. Yan ang gown ni Lola Corazon. Paliwanag ni Cassandra na may mapanguyam ng ngiti. Sabi ni Tita Esmeralda, bagay daw sa'yo. Tutal, gusto nilang ipakita ang traditional values ng pamilya. At saka, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Bagay naman sa'yo ang luma at mukhang maaamag na. Hinawakan ko ang tela. Gusto kong punitin ito. Gusto kong isampal sa kanya ang damit. Pero nilunok ko ang aking pride. Sa kanilang pang-aapi, muli na naman silang nagkamali. Binigyan nila ako ng sandata nang hindi nila nalalaman. Salamat, Cassandra. Sagot ko nang nakayuko. Susuotin ko ito. Nang makalabas siya, agad kong tinawag si Yaya Luning. Isinarado namin ang pinto at ang mga bintana. Yaya, kailangan ko ang tulong niyo. Bulong ko. Habang ipinapakita ang USB drive at ang laylayan ng makapal na gown, naintindihan agad ni Yaya Luning. Kinuha niya ang kanyang lumang sewing kit. Ang kanyang mga kamay, bagaman kulubot at nanginginig na sa katandaan, ay nanatiling mabilis at pulido gumalaw. Dito natin ilalagay sa tupi ng laylayan. Bulong niya habang maingat na tinastas ang tahi ng gown. Sa kapal ng telang ito at sa bigat ng mga beads, hindi nila makakapa ang maliit na bagay na yan. Pinanood ko siya habang itinatahi ang kinabukasan namin sa loob ng damit na simbolo ng aking pagkaalipin. Ang bawat tusok ng karayom ay tila nagtatahi rin ng aking tapang. Mag-iingat ka bukas, Amara, sabi ni Yaya Luning habang pinuputo lang sinulid gamit ang kanyang nangipin.
Maraming ahas sa labas. Handa na ako, Yaya. Sagot ko, habang hinahaplos ang tahi na ngayon ay nagtatago ng sikreto. Matagal na akong tinuklaw ng mga ahas sa bahay na ito. Panahon na para ako naman ang manuklaw. Ang gabi bago ang press conference ay dumating. Hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Leo, pinakikinggan ang bawat paghinga niya. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Ang kanyang puso, na nangangailangan ng operasyon, ay lumalaban pa rin. Bukas, ang perang ninakaw sa kanya ay mababawi ko. Bukas, ang mga taong tumingin sa kanya bilang pabigat ay luluhod. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco, amoy alak siya. Umupo siya sa gilid ng kama, tinitigan kami ni Leo. Sa isang iglap, akala ko ay may natitira pang awa sa kanya. Pero nang magsalita siya, nawala ang aking ilusyon. Huwag kang gagawa ng katangahan bukas, Amara. Banta niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nakadepende sa launch na to ang stock prices ng kumpanya. Kapag napahiya ako, kapag napahiya si Mama, tandaan mo, hawak namin ang buhay ng anak mo. Tumayo siya at naglakad palabas. Iniwan ang amoy ng alak at takot sa hangin. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, hinawakan ko ang kamay ni Leo. Ang banta niya ay hindi nagdulot ng takot sa akin. Nagdulot ito ng katiyakan. Tama siya. Nakadepende ang lahat sa bukas. Pero hindi ang stock prices ang babagsak, kundi sila. Nang sumikat ang araw, isinuot ko ang lumang gown. Ang tela ay mabigat at makati sa balat. Pero nang tingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko nakita ang isang kaawa-awang asawa na nakasuot ng basahan. Nakita ko ang isang mandirigma na nakasuot ng kanyang baluti. Ang USB ay nasa laylayan, nakadikit sa aking binti tuwing ako'y humahakbang. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay may layunin. Bumaba ako sa hagdan kung saan naghihintay ang mga Valderrama. Nakasuot sila ng mga designer suits at kumikinang na alahas. Tiningnan nila ako ng may pandidiri, pero tinaas ko ang aking noo. Tayo na, sabi ni Doña Esmeralda. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Huwag kang magpapahuli. Sumunod ako sa kanila palabas ng pinto, patungo sa sasakyan na magdadala sa amin, sa aming huling laban. Ang tahimik na sabuatan ay tapos na. Oras na para sa ingay. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang dambuhalang bibig na naghihintay lumamon sa sinumang papasok. Puno ito ng mga kristal na chandelier na nakasabit mula sa kisame na parang mga nagyayelong luha, at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng champagne at mapagkunwaring mga ngiti. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng dagat ng mga photographer. Ang walang katapusang kislap ng mga kamera ay nakakabulag. Tila mga kidlat sa isang gabi ng bagyo. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Marco sa aking braso. Hindi ito hawak ng pagmamahal, kundi isang babala. Isang madiin na paalala na umayos ako at gampanan ang papel ng isang masunuring asawa. Ngumiti ka, bulong niya sa akin, habang kumakaway siya sa mga reporter na parang isang hari. Mukha kang namatayan. Ayusin mo ang mukha mo. Pinilit kong iangat ang mga sulok ng aking labi. Kung alam lang niya, sa loob-loob ko hindi ako namatayan. Sa katunayan, ngayon ko lang naramdaman na ako'y totoong buhay. Ang bigat ng USB drive na nakatahi sa laylayan ng aking lumang gown ay tumatama sa aking binti sa bawat hakbang. Isang ritmong nagsasabing, malapit na, malapit na. Sa likuran namin, naglalakad si Doña Esmeralda na nakasuot ng isang pulang gown na gawa sa seda, pinalamutian ng mga diamante na marahil ay galing sa pawis ng mga empleyadong hindi nila binabayaran ng tama. Katabi niya si Cassandra, na mukhang kumikinang na ahas sa kanyang gintong bestida. Sila ang mga bida sa gabing ito. Ako lang ang props.
Ang lumang palamuti na kailangang ilabas para masabing kumpleto ang set. Pagpasok namin sa holding room, agad na nagbago ang hangin. Nawala ang mga ngiti. Bumalik ang lamig. Cassandra, siguraduhin mong maayos ang presentation. Utos ni Doña Esmeralda habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Ayokong magkaroon ng aberya. Ito ang pinakamalaking investment natin. Don't worry, tita. Sagot ni Cassandra. Sabay sulyap sa akin ng matalim. Naka-double check na ang lahat. Ang tech team ay nasa ayos. Wala nang makakasira sa gabing ito. Lumapit sa akin si Cassandra at hinawakan ang kwelyo ng aking lumang gown. At ikaw, Anya, diyan ka lang sa isang tabi. Huwag kang magsasalita unless tanungin ka. Huwag mong ipahiya si Marco. Tinitigan ko siya. Gusto kong sabihin na sa loob ng ilang oras, siya ang magmamakaawa na sana ay naging pipi na lang siya. Pero tumangulang ako. Masusunod. Ma'am, sir. Tawag ng isang organizer na pumasok sa kwarto. 5 minutes na lang po. Magsisimula na ang program. Pwede na po kayong pumunta sa backstage. Tumayo na sila. Ito na ang pagkakataon ko. Ang tech booth ay nasa daanan papunta sa backstage entrance. Ito lang ang tanging sandali na makakalapit ako nang hindi masyadong halata. Mauna na kayo. Sabi ko, humawak ako sa aking tiyan. Mag-CR lang ako saglit. Masakit ang tiyan ko. Umirap si Doña Esmeralda. Diyos ko, ngayon pa talaga? Bilisan mo. Kapag wala ka sa upuan mo pagkatapos ng opening remarks, lagot ka sa akin. Umalis sila. Iniwan ako, kasama ang organizer. Ma'am, samahan ko na po kayo sa CR. Alok nito. Hindi na. Mabilis kong sagot. Alam ko kung saan. Susunod na lang ako agad. Please, i-check mo na lang kung maayos ang mic ni Marco. Nang makaalis ang organizer, hindi ako pumunta sa CR. Sa halip, naglakad ako ng mabilis patungo sa dilim ng gilid ng ballroom kung saan naroroon ang tech booth. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis na halos hindi ko na marinig ang ingay ng crowd. Sa loob ng booth, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie at headphones, si Kael. Ang pamangkin ni Yaya Luning na nagtatrabaho bilang part-time technician sa hotel. Siya ang aming contact. Lumingon siya nang maramdaman ang presensya ko. Wala kaming sinayang na oras. Walang batian. Yumuko ako, kunwari ay inaayos ang laylayan ng aking gown. Mabilis kong pinunit ang tahi gamit ang maliit na blade na itinago ko sa aking singsing. Nahulog sa aking palad ang USB drive. Mainit ito, puno ng galit at katotohanan. Inabot ko ito kay Kael ng pasimple, kasabay ng isang maliit na papel na naglalaman ng instructions. Alam mo na ang gagawin. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hangin lang. Kapag sinabi nilang Valderrama Heritage, iyon ang hudyat. Tinanggap ni Kael ang USB at mabilis itong isinaksak sa system. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Para kay Tita Luning at para sa anak niyo, ma'am. Umalis ako agad. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating ko sa backstage, sakto lang na tinatawag na ang pangalan namin. Please welcome the pillars of the ceramic industry, the Valderrama family. Lumabas kami sa liwanag. Ang palakpakan ay nakakabingi. Umupo kami sa mahabang mesa sa gitna ng entablado. Si Marco sa gitna, si Doña Esmeralda sa kanan niya, at ako sa kaliwa. Si Cassandra ay nasa audience, nakaupo sa front row, pumapalakpak ng may pagmamalaki. Nagsimula ang speech ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng karisma, puno ng kasinungalingan. Ang Valderrama Corp ay hindi lang negosyo, sabi niya, habang nakatingin sa kamera ng buong siniseridad. Ito ay pamilya. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pag-aalaga sa isa't isa. Iyan ang legacy na ipinamana sa akin ng aking mga magulang, at iyan ang ipapamana ko sa aking anak. Gusto kong sumuka. Ang kapal ng mukha niya.
Ginamit pa niya si Leo sa kanyang talumpati, ang anak na ninakawan niya ng buhay para sa luho ng kanyang kabit. Tumingin ako sa audience. Nakita ko ang mga mukha ng mga investor, ng mga partners, ng media. Lahat sila ay naniniwala sa kanya. Lahat sila ay naloloko sa magandang imahe na ipinipinta niya. At ngayon, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay tumaas para sa climax, para ipakita sa inyo ang puso ng aming kumpanya, ang aming kasaysayan, at ang aming hinaharap. I proudly present to you the story of the Valderrama heritage. Ito na. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay bilang hudyat sa tech booth. Tumingin ako kay Doña Esmeralda. Nakangiti siya. Isang ngiti ng tagumpay. Tumingin ako kay Cassandra sa ibaba. Nakangisi siya sa akin. Naghihintay na makita ang video na pinaghirapan nilang i-edit para pabanguhin ang kanilang pangalan. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Tumingin ako sa direksyon ng tech booth. Nakita ko ang maliit na ilaw mula sa control panel. Panoorin niyo! Bulong ko sa sarili ko, habang ang malaking screen sa likod namin ay nagsimulang lumiwanag. Panoorin niyo kung paano gumuho ang inyong kaharian. Ang video ay nagsimula, pero hindi ang logo ng Valderrama ang lumabas. Ang unang narinig ng buong ballroom ay hindi ang masiglang musika ng corporate video, kundi ang boses ni Doña Esmeralda. Malinaw, malakas, at umaaling-awngaw sa buong hall. Kung mahina ang bata, hayaan mo na siyang mawala. Nanigas si Marcos sa kanyang upuan. Ang nangiti ni Doña Esmeralda ay nabura at napalitan ng purong pag-horror. Ang palabas ay nagsimula na. Ang pamilyang Valderrama ay hindi nangangailangan ng isang tagapagmanang sakitin. Ang mga salitang iyon, na minsang dumurog sa aking pagkatao sa loob ng isang pribadong silid, ay umalingaw-ngaw ngayon sa buong grand ballroom. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga kubyertos, ang bulungan ng mga tao, ang mga pekeng tawanan, lahat ay nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Libu-libong mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa malaking screen. At pagkatapos ay bumaling sa entablado, patungo sa ginang na nakasuot ng pulang seda. Nakita ko kung paano namutla ang mukha ni Doña Esmeralda. Ang kanyang makapal na make-up ay hindi na itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang ipaliwanag. Ngunit nang itapat niya ang mikropono sa kanyang bibig, walang lumabas na tunog. Pinatay ni Kael ang lahat ng linya ng audio sa entablado. Wala silang boses. Sila ay mga isdang nahuli sa lambat, naghahabol ng hininga sa harap ng publiko. Bago pa man makabawi ang sino man mula sa pagkabigla, nagpalit ang eksena sa screen. Lumabas ang itim at puting video mula sa library. Si Marco, si Cassandra, ang kanilang mainit na halikan sa gitna ng silid na dapat sana ay sagrado para sa pamilya. Ang bulungan ng madla ay biglang naging isang malakas na ingay ng pagkamuhi at pagkagulat. Ang mga kamera ay muling nag-apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para kunan ng larawan ang isang matagumpay na pamilya, kundi para idokumento ang isang malaking iskandalo. Tumingin ako sa ibaba, sa front row. Si Cassandra, na kanina lang ay nakangisi na parang nanalo sa loto, ay nakayuko ngayon, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling bag. Nanginginig sa kahihiyan habang inuusisa siya ng mga matang mapanghusga sa kanyang paligid. At hindi pa roon natapos ang palabas. Ang screen ay napuno ng mga bank statements. Malinaw na ipinakita ang paglilipat ng pera mula sa account ni Leo patungo sa pambayad sa diamanteng kwintas na ngayon ay suot-suot mismo ni Cassandra. Ang kalupitan ay naging isang pampublikong ebidensya. Ngunit ang huling bala, ang siyang tuluyang nagpabagsak sa kanilang imperyo. Lumabas ang video ni Doña Esmeralda na nakikipagtransaksyon sa estrangherong lalaki. Ang antik na florera na pag-aari ng kumpanya ay ipinagpalit sa isang sobre ng pera. Sa sandaling makita ito ng mga investors at board of directors,
na nakaupo sa mga VIP tables, sumabog ang galit sa buong ballroom. Ang mga matandang kasosyo sa negosyo ay tumayo. Itinuturo si Doña Esmeralda. Ang kanilang mga muka ay namumula sa galit sa pagtataksil sa kanilang tiwala. Si Marco ay nagpanik. Tumayo siya. Winawagayway ang kanyang mga kamay sa hangin. Sumisigaw ng mga salitang walang nakakarinig. Nagmamakaawa sa tech booth na patay ng palabas. Nang makita niyang wala siyang magagawa, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Ang tunay at malalim na takot ng isang duwag na natanggalan ng maskara. Ikaw, basa sa kanyang mga labi, bagaman walang tunog na lumabas. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso. Doon, tumayo ako. Hinawi ko ang kanyang kamay nang may buong pag-iral ng isang babaeng hindi na kailanman magpapasakop. Tiningnan ko siya sa mata, malamig, walang anumang bahid ng pagmamahal o awa. Kinuha ko ang aking mikropono. Alam ni Kael ang hudyat. Sa sandaling iyon, ang aking mikropono ang nag-iisang gumagana sa buong bulwagan. Tumingin ako sa madla. Ang daan-daang kamera ay nakatutok sa akin. Mga kaibigan, mga kasosyo, at mga miyembro ng media, panimula ko. Ang aking boses ay kalmado, malinaw, at hindi nanginginig. Bawat salita ay tila isang hatol mula sa isang hukom. Ito ang ipinagmamalaki nilang tradisyon. Ito ang tunay na Valderrama heritage. Itinuro ko ang screen na nagpapakita pa rin ng ebidensya ng kanilang kasakiman at pagkatapos ay itinuro ko ang aking biyenan at asawa na nakatayo, walang magawa. Isang pamanang gawa sa kasinungalingan, pagnanakaw sa sariling dugo at pagtataksil sa mga taong nagtitiwala. Sa kanila, wala nang tagapagmana ang pamilyang ito dahil simula ngayon, inaalis ko na ang aking anak mula sa laso ng inyong pangalan. Ibinaba ko ang mikropono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila pagbagsak ng martilyo ng hustisya. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako pababa ng entablado, ang madla na kanina ay nakaupo bilang mga manonood ay dahan-dahang humawi. Nagbibigay daan sa akin na parang mga alon na umiiwas sa isang naglalayag na barko. Ang mga tingin ng awa at panunuyan na natanggap ko noong pagpasok ko ay napalitan ng paghanga at paggalang. Ang laylayan ng lumang gown na puno ng bigat kanina ay tila naging napakagaan na ngayon. Nang marating ko ang exit door, nakita ko siya sa gilid, nakatayo sa lilim. Si Yaya Luning. Wala na siyang suot na uniforme ng kasambahay. Hawak niya ang isang maliit na maleta, ang mga gamit ni Leo, at ang aming mga natitirang dokumento. Sinalubong niya ako ng isang ngiti. Isang ngiting puno ng luhang nagpapahayag ng aming tagumpay. Ibinigay ko sa kanya ang isang marahang tango. Tapos na ang aming misyon. Malaya na kami. Lumabas kami ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Nililinis ang amoy ng pasakit na nanatili sa akin ng maraming taon. Tumingala ako sa langit na puno ng bituin. Sa unang pagkakataon, ang paghinga ko ay hindi mabigat. Sa unang pagkakataon, ako ay tunay na humihinga. Habang naghihintay kami ng taxi, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Kinuha ko ito. Isang numero na hindi nakasave, ngunit alam ko kung kanino ito galing. Sinagot ko ang tawag. Attorney, sabi ko. Isang nangiti ang unti-unting namuo sa aking mga labi. Napanood niyo ba ang live broadcast? Handa na ako. Kunin na natin ang lahat ng nararapat para sa anak ko. Ang digmaan para sa aking pagkatao ay tapos na. Ngunit ang laban para sa kinabukasan ng aking anak ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabing gumuho ang imperyo ng mga Valderrama sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Narito ako ngayon sa Laguna,
Sa lumang rest house ng aking mga magulang na matagal nang napabayaan, ngunit ngayon ay punong-puno na ng buhay. Ang amoy ng basang lupa at bagong luto na kape ang bumubungad sa akin tuwing umaga, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at pagkukunwari na dati kong nilalanghap. Habang minamasa ko ang malambot na luwad sa aking potter's wheel, hinahayaan kong ang ritmo ng pag-ikot nito ang magpatahimik sa aking isipan. Ang aking mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na lumilikha ng sining. Sa radyo, na mahinang tumutugtog sa sulok, narinig ko ang balita. Ang Valderrama Corp ay tuluyan nang idineklara ng korte na bangkarote. Ang mansyon ay narimata na ng bangko. Nabalitaan kong si Doña Esmeralda ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment, iniiwasan ng kanyang mga dating amiga na parang siya ay may nakakahawang sakit. Ang kanyang hiya ang naging kanyang bilangguan. Si Marco at Cassandra, wala na sila. Ang pag-ibig na itinayo sa kasakiman ay hindi nagtatagal kapag wala ng perang huhut-hutin. Naghiwalay sila sa gitna ng patong-patong na kaso. Si Marco ay nahaharap sa kasong estafa at si Cassandra ay bumalik sa probinsya, dala ang kahihiyang hindi na mabubura ng kahit anong diamante. Napangiti ako, hindi dahil sa tuwa sa kanilang pagbagsak, kundi dahil sa kapayapaan na wala na akong nararamdamang galit. Sila ay mga multo na lamang ng nakaraan. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Nanalo ako sa kaso. Hindi ako humingi ng alimony para sa sarili ko. Ang pride ko bilang isang babae ay hindi tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa kanila. Ngunit sinigurado ng husgado na ang lahat ng natitirang assets ni Marco ay mapupunta sa isang trust fund para sa panghabambuhay na gamutan at edukasyon ni Leo. Mama, tignan mo. Napalingon ako sa boses na yon, ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Si Leo, na ngayon ay 6 na taong gulang na. Ang kanyang mga pisngi ay kulay rosas, hindi na maputla. Tumatakbo siya palapit sa akin. Ang kanyang dibdib ay hindi na hinahapo. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang puso niya ay buo na. Kasunod niya si Yaya Luning na may dalang merienda. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng duster na bulaklakin. Siya na ngayon ang tumatayong manager ng aming maliit na negosyo, ang puso ng Luwad Pottery Studio. Mula sa aming maliit na simula, dinadayo na kami ng mga tao hindi lang dahil sa ganda ng aming mga gawa, kundi dahil sa kwento ng pagbangon na nakapaloob sa bawat piraso. Ano yan, anak? Tanong ko. Pinupunasan ng putik sa aking mga kamay. Inabot ni Leo ang isang piraso ng luwad na kanyang minolde. Hindi ito pantay. Tabingi ang hugis. Maraming bakas ng kanyang maliliit na daliri. Puso po, sabi niya nang may malawak na ngiti. Ipinapakita ang bungi niyang ng ngipin. Para sa'yo, Mama. Kasi naayos mo na yung puso ko, kaya aayusin ko rin yung sayo. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Kinuha ko ang munting obra maestra. Para sa iba, isa lang itong piraso ng maruming putik. Pero para sa akin, ito ay mas mahalaga pa sa lahat ng alahas na mayroon si Doña Esmeralda. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Naamoy ko ang araw at pawis sa kanyang buhok. Ito ang kayamanan. Ito ang tagumpay. Tumingin ako sa paligid ng aming simpleng studio. Ang mga istante ay puno ng mga paso mangkok at florera na galing sa putik, dumaan sa apoy, at lumabas na matibay at maganda. Parang ako, parang kami. Ang buhay ko ay parang luwad. Nadurog man ako noon, binasa ng luha at tinapakan ng mga mapanghusgang paa. Iyon pala ang proseso para ako ay muling mabuo. Mas matibay, mas matatag. At higit sa lahat, sarili ko na ang humuhulma sa aking kapalaran. Salamat, anak. Bulong ko sa kanyang tainga. Buo na ang puso ni Mama. Buong buo na. Hinalikan ko siya sa noo
habang ang hangin mula sa labas ay umiihip. Nagdadala ng pangako ng marami pang umaga ng kapayapaan at pagmamahal. Ang bagyo ay lumipas na at sa wakas, kami ay nasa tahanan na.